Ito po, yung kay Boy Garcia. Wilfredo Boy Garcia. Isa sa mga pupuntahan pa nating puntod, ma'am, yung nakalimutan na national artist. Actually, mag-asawa to eh. Mag-asawa silang national artist. Atang? Yes. Atang de la Rama. So, sila yung mga taong dapat ngayon maalala muli ng mga kabataan. And of course, the one and only, the king and queen of Philippine movies, FPJ and Susan Rose. Ako po, si Angel Hazel, with wings. Siguro malalaman din natin ang kabaitan ng isang tao kapag hindi lang pamilya ang nagpapakita ng concern, nagpapakita ng malasakit. Kasi dito, parang lahat, mga fans, mga kakilala, lahat ng mga nakakakilala. Tapos, ang maganda dito, si FPJ, hindi lang siya ganito sa public. On and off camera, ganito siya. Pati doon sa mga kasamahan niya, sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino. So, from the director, from the actors down, to the crew, to the staff. Siguro, even the extras. Even the extras. Ikaw, na kwento mo nga, nag-extra ka sa kanya, kaya hindi mo makalimutan si FPJ. Siguro hindi mo napapansin, baka yun din yung nag-push sa'yo. Siguro. To go to this direction. Nabigyan ako ng spirit, ng personality ng FPJ na. Yeah. Talagang buhayin yung legacy. Not only about him, but also dun sa mga prominent or mga veteran stars. Ang galing. Iniiyak ako dun. Iniiyak ako dun. Saka hindi lang sa extra, kahit sa mga taong taga dito lang. Mga on and off, talagang hero siya. Talagang siya natulungin, may kababaan loob. Talagang hindi siya, hindi siya kagaya ng iba. Naniniwala ako dun sa yung kung paano ka na-injectan ng kanyang please. Na-touch ka because... Bakit ako naiiyak? My gosh! Wait, naku, kiniroroll na yan. It was FPJ who speak. Oo, parang baka ganun. Oo, kung naniniwala kasi ako dun lahat ng mga kabaitan magsistay yan sa'yo. Tapos papabayaan niyang i-continue, alam mo yun, may may divine intervention lahat eh. Kaya nga dapat tayo hindi natin tigil. Diyos ko, ano ba yan? Ba't ako umiiyak? Ako may extra ako sa Yan ang combination namin ni Ate Gigi. Ano ba yung kay Coco Martin? Batang Quiapo. Baka may extra ako. Batang Quiapo. Sandali. Ate Gigi, kumuha ako ng habang nagkukwentuhan tayo. Ilagay ko muna dun. Halika, tulungan mo. Halika, te. Kasi, Ate Gigi, ganito, pwede mo rin, ito tuturo ko na sa'yo. Di ba may mga bulaklak kang ganyan? Pwede kang magganito. O, di ba? Para talagang fresh-freshan. Lalo na kasi ang orchids makikita mo, pag matagal na, nagkaka-brown. So, tanggalin mo na yung brown, nagagawin mo, iko-confetti mo na siya. Kasing fresh ni Ma'am Susan. Yes. The face that refreshes, tawag sa kanya. Yan. O, di ba? Meron ka ng tip 101. Di ba? So, I have here 2 butterflies na i-free natin later. Ito lagi ko sinasabi na yung butterfly ay ang only creation ni God that doesn't make any sound. So, pag may binulong ka sa butterfly, walang ibang pinapaniwalaan natin, we'd like to believe na walang ibang pupuntahan to kung hindi kay Lord. What we are going to do is kung ano yung gusto nating sabihin sa ating King and Queen na hanggang ngayon ay ini-inspire tayo. Na sa tingin natin gusto nating makarating doon. Ibubulong lang natin. Close your eyes. In the count of 3, bubuksan natin yung envelope with our butterfly inside. In 3, 2, and 1. Yan, tulungan natin siyang lumipad. By hihipan natin siya. Ayaw nila umalis. Ayun, lumipad na siya. Ayaw pa niya umalis sa'yo, Ate Gigi. Ayaw niya umalis sa'yo. Ayaw pa umalis sa akin. Ayaw niya umalis sa'yo, ate. Ay, ma'am, talagang ayaw niya akong pabayaan. Salamat naman.
Hindi niyo po babayaan. Thankful na thankful siya. Salamat. Oo. Hindi kayo pababayaan habang ako yung nabubuhay. Hindi na po, ma'am. Lipad na kayo. You can go. Good, ma'am. Miss ka daw po nila. Thank you daw. You can go. Thank you. Wait. Sa palad, Isa pa. Gigi. Sa palad mo na lang. Ma'am, thank you. Ilo na siya. Ayaw nila Nalasing nila. na siya. Ma'am, sir, salamat po. One eternity later. Lipad na kayo para makarating ang aming kahilingan. Fly away mo, Gigi. Lipad. Ayaw niya lumipad dito. Gusto niya talaga mag-stay sa'yo. Ilagay natin siya dun. Dahil ayaw niya lumipad, kapatong na lang natin siya. Yan. Ayan! Ayun na. Ayun na, oh. Sa mismong libingan pa ni ano. Yay! Gusto niya pala, dalhin siya doon. Ate Gigi! Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat Kahit, din. oo, kahit papano, humabol pa rin tayo dun sa mga ceremonies na pwede natin ibigay sa kanila. Tapos, salamat sa mga stories na sinasabi mo. Kasi it's an inspiration. Apart doon sa sinabi mo, hindi na siya bias ha, kasi dalawa na kayo nagsabi. No, thank you so much. Thank you rin. Maraming salamat po. Opo. Tagal. Oras dito para kay Yes. Sir at kay Ma'am. Of Thank you, course. thank you. Of course. Nung bata pa ako, I love Philippine history na eh. So mahilig ako talaga sa mga throwback, no? Yung mga, halimbawa, yung mga buhay nung sinaunang panahon. Okay, yung buhay ng mga bayani natin, mga naging presidente. So nung napunta ako sa movie industry, napansin ko, no, walang nag-honor sa mga sinaunang artista natin, veteran actors and actresses. So, ang importante kasi sa akin yung talagang makilala sila, paano ba sila nagsimula. So, dahil doon na po nag-umpisa yung malawakang crusade ko as a writer na may pagmamahal sa classic movie industry natin na suyuin yung kanilang mga libingan. So, I spend more time sa paglilinis talaga. Hindi lang basta isang puntahan. Sa tagal-tagal ko siguro nagtutour sa mga sementeryo, no? Not only in Manila North Cemetery. Talagang dinadalaw-dalaw ko sila tinitignan kung ano ilagay status ng libingan nila. Kung marumi, papatawag ko yung mga inassign natin caretaker para linisin, makikipagkwentuhan saglit. Tatawagan yung kamag-anak. Hello po, andito po ako sa libingan ni ganito, ganyan. Magandang umaga po. Ay, naku, Diyos ko. Maganda. Mas magandang Kasi Kuya pa Kambal tayo. yung ano, Hi, Kuya Kambal. caretaker ni... Oo nga, siya yung naglilinis ng libingan ni Rod Navarro at saka ni Lilian Velez. Medyo, ay, ayun, si Rod Navarro. Si Rod Navarro, siya nga ba yung nasa ano? Mahangin? Electric fan? Siya. Hangin. Okay. So, ibig sabihin, kapag kunyari may mga families na, yung mga kaibig, yung mga nasa showbiz families na may mga namatay sila na somehow medyo nakalimutan na nila. Pwede ka nilang kontakin. Kasi ikaw na lang yung magmamanage ng magpapabantay. Research talaga. At you've been doing this for 14 years already. Dahil lang dun sa passion mo sa history. At eksakto rin naman na dito nakalibing yung daddy mo. Industry, I grabbed lahat the opportunity ng mga nung nagkaroon ako ng pagmamalasakit doon sa history ng mga veteran stars natin, mga golden era. So na-curious na rin ako sa mga libingan nila, yung final resting place nila. Sa mga nakalibing itong mga pre-war actors and actresses natin. So mostly talaga dito sa Manila North Cemetery. Ang galing nung word na malasakit kasi minsan, yun na rin yung nawawala no? Kasi kapag matagal na, minsan siguro pag namatay, 5 years, 10 years, nandun pa rin yung care natin. Yung iba naman, ma'am, di natin masasabing napabayaan. Kumbaga, parang, wala silang ganong talaga kakayahan capacity to take care of their na hanapin yeah. or ano. So, humingi sila ng tulong. And when pag nakita naman namin yung tomb nila, doon na sila gawa-gawa they reconnect. Okay. So, nagre-reconnect ulit. Ang galing naman ng ang galing naman ng advocacy mo. Nako, may you be blessed.
Ay, ito na! Ito yung libingan ni Lilian Velez. Si Lilian Velez Climaco. 1924, 1948. So, Yes. 24 years old lang siya when that Yes. thing happened to her. Yes. Ano nga nangyari sa kanya nun? Kasi madalas siya ipareha kay Narding Anzures. Okay. So, yung mga movies nila pareho, nagkiklik. Talagang pinipilahan. Aside doon, lumalabas din sila sa mga theater. Sa mga, Talaga? Theater artist din pala Parehas din kasi silang mahusay umawit eh. Okay. So, nasanay na si Narding na ang kapareha niya si Lilian. Ganon din naman si Lilian. Until one day, naisipan ng isang film production na ipareha si Lilian sa ibang leading man, which is si Jaime de la Rosa. Bagay na kinasama ng loob ni Narding. Parang di siya makapaniwala na mawawalay sa kanya si Lilian. Ang di kasi alam ng karamihan, in love si Narding kay Lilian. Okay. So, ano lang sila? On-cam lang sila On-cam. partner. Pero sa tunay na buhay, si Lilian may asawa na, may isang anak. Oh, okay. Ang asawa pa ni Lilian, yung director, si Joe Climaco. Ah. Until one day, parang nawala sa sarili si Parang na-blackout yung isip niya eh. Nag-courtesy visit si Narding sa bahay ni Lilian. Unexpected. Okay. Nagulat naman si Lilian kasi hindi naman siya sanay na bumibisita si Narding ng biglaan. Talaga pinapaalam niyo muna kung pwede ba pumunta sa bahay. Yan. At ang pagpasok sa bahay, parang may mga pinagtatalunan sila eh. Hanggang sa mauwi na bigla na lang kumuha ng kutsilyo si Narding, sinaksak sa likod si Lilian. So, story of love. Charot. At yung bagay na ito, yung event na ito, nasaksihan ng 4 years old daughter ni Lilian na si Mrs. Vivian Climaco Ocampo. Vivian Iba po siya Climaco. kay Vivian Velez na. hindi siya yun. So, nandito pa siya sa Philippines. She passed away already last Wala 2021 na. of COVID. So, wala na talaga nag-aasikaso kay Wala na Miss po. Lilian. Tapos, eto na nga. So, sa'yo na napunta ang management ng Management kanyang... ng libingan ng po. kanyang With the libingan. consent na po nung family. Actually, yun yung sinasabi ko eh, na in death, you should not remember kung paano siya nawala, but on how he or she was as a person and not paano siya naging victim of sakit, victim ng crime, o kung ano pang klaseng aksidente or insidente kung bakit sila nawala. Ang mas importante dito is on how we are going to continue the legacy and paano pa natin talaga masasabi sa mga sumunod na generation na sila yung mga taong sila yung mga taong nandyan before na dapat hindi sila nawawala, hindi sila nakakalimutan. Ikaw, gusto mo ba na after 40, 50 years, ikaw din? Mamatay? Makakalimutan. Ako, ayoko. Aware ka ba na September is the Philippine Film Industry Month? Sabi namin, tama-tama pala na tama lang na balikan natin at alalahanin natin ang ating mga kaibigan or ang ating mga minsang inidulo, tiningala sa sining na ito. Katulad ni Miss Lilian. Tama? Yes, ma'am. Ang galing mo. Thank Sabihin you. mo rin sa akin, ang galing ko. Ang galing-galing niyo po, ma'am. Ayan. So, nakapaglinis na tayo. Somehow, naibalik na ulit natin ang Kahit ayos. papaano. Naalala ulit natin yan. So, medyo mukhang lang mukhang recently din lang. Oo nga. O, diba? So, binuhay ulit natin. Parang, binuhay yung patay. Binuhay. Binuhay ulit natin, alaala. Alaala. O yan, normally kasi, we always bring butterfly. So, nagpapalipad kami ng butterfly. Di ba, minsan yung mga paniniwala natin, binibisita tayo, may mga ganon. After the funeral, Oo, sa baba po na lang. bisita daw in the form of butterfly. Pero, sabi lang daw kasi nila, yung butterfly, ang only creation ni God that doesn't make any sound. So, kung ano ang sasabihin natin sa butterfly,
ang pupuntahan nito, no way, but going back to its creator. Kasi nga, hindi siya naggagawa ng sound. So, hindi siya nakichismis. Peaceful so, siya. So, ang kausap niya lang si Lord. So, ngayon, we're going to release butterfly para since hindi siguro to nagawa before, dahil nirelieve natin siya ngayon. Okay. Let's whisper na lang. May you find peace. And may your legacy live on. Thank you. Naiyak ka? Pinagpawisan. Pinagpawisan ka ba? Uy, okay. Ako naiyak eh. Ayan. Thank you, Thank you for allowing us relieve her life. Ay, ako naiyak. Ano ba yan?